Kilalanin ng pagkatao ni Atasha Mulak at bakit siya kinagigiliwan ng mga netizens ngayon. Bahagi ng isang kilalang dynasty ng local showbiz industry si Atasha Aaron Bonin Mulak na ipinanganak noong November 5, 2001 bilang anak ni Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Hindi bago sa kanya at sa kakambal niyang si Andres ang atensyon ng media. Sinasabing sa kabila ng marangya at sikat na pinagmulan, naging gabay ni Atasha ang pagiging mapagkumbaba at ang pagpapahalaga sa edukasyon, isang mahalagang prinsipyo na itinanim at ipinatupad ng kanyang mga magulang bago niya tuluyang niyakap ang sarili niyang karera sa showbiz. Bagamat unang nakilala si Atasha sa mga heart-touching advertisement ng isang kilalang fast food chain noong bata pa siya, siniguro ni Aga at Charlene na magkaroon ng kambal ng pribado at balancing childhood malayo sa ingay ng showbiz. Habang nag-aaral sa British School Manila, pinagbuti ni Atasha ang kanyang skills sa iba't ibang larangan. Hindi lang siya nakatutok sa academics dahil isa rin siyang atletang mahilig sa basketball, golf at boxing. Naging bahagi pa siya ng under-18 Women's National Rugby Team ng Pilipinas. Sa kabila ng pagkakaroon ng pribadong buhay, hindi napigilan ang kanyang pagiging malikhain. Patunay nito ang kanyang pagganap bilang si Brigitte Von Trapp sa The Sound of Music noong 2011. Isang malaking hakbang naman sa international stage ang naranasan ni Atasha noong November 2022 nang maging kinatawan siya ng Pilipinas sa Le Ball sa Paris. Ito ay isang prestihiyosong pagtitipon na naglalayong makalikom ng pondo para sa charity. Ang modernong bersyon ng gala na nagsimula noong 1994 batay sa English court tradition noong 18th century ay nag-iimbita lamang ng iilang kabataang babae, edad 16 hanggang 22, mula sa mga pinakatanyag na pamilya sa buong mundo. Gayunpaman, higit sa pagkakaroon ng sikat na apelyido, binibigyang diin sa pagpili ng mga kalahok, ang pagiging masipag na mag-aaral, at ang kanilang aktibong pakikibahagi sa mga gawaing pangkawang gawa. Sa opisyal na pagkatawan ni Atasha sa Pilipinas sa Le Ball na ginanap sa Shangri-La, Paris, umakit ng pansin ang kanyang kasuotan, isang British couture gown mula kay Sabina Bilenko at mga alahas mula sa V-Muse. Kasama niya rito ang kanyang kambal na si Andres Mulak. Tampok din sa okasyon ang tradisyonal na sayaw ng waltz, kasama si Andres at ang kanilang amang si Aga Mulak. Sa kabila ng fantasy-like atmosphere ng okasyon, nananatiling kawang-gawa ang main focus ng Le Ball. Naglalayon itong makalikom ng suportang pinansyal para sa mga global advocacy na nakatuon sa pediatric cardiology. Bagaman bukas ang mga pintuan sa mundo ng modeling, naging pangunahing focus pa rin ni Atasha ang pag-aaral dahil sa mahigpit na tagubilin ni Aga at Charlene. Natapusin muna ang kanyang degree bago mag-showbiz. Kumuha siya ng kursong business sa Nottingham Trent University sa England. Noong July 2023, opisyal siyang nagtapos ng may karangalan at napiling magbigay ng thank you speech sa graduation ceremony ng kanyang batch. Matapos gumraduate, bumalik si Atasha sa Pilipinas at opisyal na sumali sa Viva Artist Agency noon ding July 2023. Agad siyang naging paboritong it girl ng media at publiko dahil sa kanyang sophisticated style, eloquence at versatility sa iba't ibang larangan. Sumabak sa telebisyon si Atasha noong September 2023 nang maging bahagi siya ng noontime show na EAT. Nakalaunan ay nabawi ang orihinal na pangalang Eat Bulaga. Dahil sa kanyang masiglang enerhiya at likas na giliw, agad niyang nabighani ang puso ng mga manonood bilang co-host ng noontime show. Makalipas lang ang isang buwan, ipinamalas naman niya ang kanyang talento sa musika sa paglalabas ng kanyang debut pop single na Pasuyo sa ilalim ng Vicar Music, kung saan narinig ang kanyang malambing na tinig. Pagtapak ng 2024, mas naging maningning ang kanyang karera nang pumirma siya ng kontrata para sa sitcom ng TV5 na The Purse Family, ang kauna-unahang programa, kung saan nakasama niya sa pag-arte ang kanyang mga magulang na sina Aga at Charlene at kakambal na si Andres. Sa kasalukuyan, nagbalik teatro naman siya matapos ang 15 taon upang gumanap bilang bida sa papel ni Annie Batumbakal sa Bongga Kaday, The Annie Batumbakal Musical sa Newport Performing Arts Theater.
Naging makabuluhan at emosyonal ang press conference dahil nagbalik si Atasha sa Newport Performing Arts Theater, ang mismong stage kung saan siya naging bahagi ng The Sound of Music noong bata pa siya. Malaking bahagi ng panayam ng media ang nakatuon sa kanyang paghahanda para sa karakter, partikular na sa kung paano niya pupunan ang tanyag na papel na orihinal na ginampanan ng national artist na si Nora Honor sa iconic film noong 1979. Sagot ni Atasha, may pressure pa rin, pero hinahandle pa rin niya ito at alam niyang ibibigay niya talaga ang kanyang 100%. At para epektibong magampanan ang karakter, nag-e-ensayo si Atasha kasama ang isang communications coach para mabawasan ang kanyang accent. Aniya sa likod ng camera ay sobrang makulit at jologs ang kanyang totoong karakter na tugmang-tugma sa pagkatao ni Annie. Estilong dekada 70 naman ang ipinamalas ni Atasha sa press conference upang itampok ang Manila Sound era ng bandang Hot Dogs sa musical play. Suot niya ang high-waisted bell-bottoms at kumikinang na pang-itaas. Dinala niya ang disco era sa okasyong iyon. Mula pa lang noong isilang ang mga anak ni Aga at Charlene, hindi na mapigil ang pagkagiliw sa kanila ng mga netizens at maging ng mga fans. Alam kasi nila na may grounded and unfiltered relatability, beauty and brains with substance, high-class style without the pretense, and direct work ethic ang kambal na magdadala sa kanila sa pinakamataas na antas ng kasikatan sa pagpasok nila sa showbiz. Bagamat galing sa mayaman at kilalang pamilya, hindi naging mailap o konyo si Atasha sa mata ng publiko. Ibinuhos pa nga niya ang kanyang masigla at nakakatuwang personalidad sa harap ng kamera. Sa halip din na dumaan sa mas madaling paraan, pinili ni Atasha na magsumikap para mapatunayan ang kanyang sariling talento. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.